In this video mga kapadyak, meron tayo ulit ditong fork from RST na i-unbox, i-check tapos kakabit ko din to sa bike ko kasi tetestingin ko din to. Etong fork na to. In the past, nagawa na natin ng video yung RST Stitch, RST Slope, and RST Rogue. Ito naman ngayon yung RST First. So, sa box, ang nakalagay ay yung fork, tapos may copy din ng owner's manual. Etong RST First, ito yung pang XC specific na fork from RST. Kung cross-country yung laro nyo, XC MTB yung gamit nyo, etong RST First yung swak para sa inyo. Yung na-feature natin before, yung RST Stitch, yun yung pang enduro ni RST, tapos yung Slope, yun naman yung pang dirt jump nila na fork, and yung RST Rogue, pang trail all mountain, medyo borderline enduro, pwede na din. Mas aggressive na trail riding, eto naman kung gusto mo mas magaan, tapos mas maiksi yung travel ng fork, swak na swak for XC, eto na yun, RST First. Just like the other forks, updated na rin yung decals design niya. Parang uniform sila kung ano ba yung itsura ng mga bagong RST forks ngayon. Unang tingin pa lang, malalaman mo na kagad kung yung RST fork na yun is yung ba yung current generation ng RST forks na bago na. Glossy yung finish, yung lowers, glossy black, etong crown, glossy din. Tapos yung decals niya, medyo stealthy yung look kasi halos nagbe-blend siya. Gray yung kulay ng decals. Nakalagay dyan yung logo ng First. Hindi masyado nagpa-pop out. So, pag sa malayo, hindi mo masyadong mapapansin kung ano bang fork yan. Unless malapitan, makikita mo. Yan, First. Tapos may RST logo lang dito na orange. Konting-konti lang din yung decals. Dito nakalagay 110. Ito yun yung hub spacing niya, 110 boost hub spacing. Walang nakalagay kung anong wheel size, walang decals ng wheel size. Wala akong makita. Tapos ito, warning sticker ni RST, yung First logo, yung RST logo andito. Tsaka dito sa rebound, may made in Taiwan na sticker dito. Serial number andito sa crown, and then may barcode dito. Yun lang naman yung mga decals nandito sa RST First. So, unang hawak ko dito, pansin ko agad yung laking gaan niya compared dun sa Rogue. Sa mga XC bikes kasi mas pinupukusan dun na mas magaan na component. Kasi hindi naman kailangan ng sobrang burly na components dun, unlike kung sa mga enduro or sa iba pang mga pang-gravity na discipline ng MTB. Sa XC, mas pinapaboran dun yung lightweight na setup kasi mas magaan yung bike mo, mas magbe-benefit ka pag ginagamit mo na sa ahon yung bike. Yung crown din nito, iba yung shape niya compared dun sa mga nauna ko na feature na RST forks. Mas maliit siyang tingnan. Unique din yung crown na gamit dito ni RST. Mukhang sarili din nilang hulma to. Itong crown dito. Yung steerer tube, aluminum, tapered. So, swak na sa mga modern XC frames. Stanchions, hard anodized, black lang. Walang prints na nakalagay. 32mm yung taba. 120mm itong andito sa atin ngayon. Available to sa 80, 100, tsaka 120. Yun naman yung range ng fork travel na swak na gamitin for XC. Yung 120, yun yung medyo nasa taas na. May nakita akong video na madali lang din i-adjust to. May gagalawin ka lang na spacer sa loob pero need pa rin ng technical know-how pag bubukas ng fork. Pero yun yung maganda kasi isang RST First lang na fork yung bibili mo, tapos kung gusto mong mag-iba-iba ng travel na gagamitin, kung gusto mong mag-AT, kung more on sa uphills mo ginagamit yung bike na hindi naman sa sobrang technical trails, okay na yun. Pero kung medyo mas naglilin ka na more on trails mo gagamitin, tingin ko yung 120 yung mas swak doon. Pwede mo ma-adjust kung gusto mo in between 100. Regardless kung ano mo mabili mong RST First, pwede mo na ma-adjust yung travel. Kaya okay din. Hindi mo na need na palitan yung shop niya sa loob. Yung art ng RST, syempre nasa harap. May clip dito para sa cable routing. Glossy lowers, magnesium lowers, kaya magaan na. May thread dito, tapos may mounting points dito. Ang sabi, pwede mong gamitin as fender mount, yung may support pa dito. Kung ganun yung gusto mo i-setup sa kanya, pwede dito sa fork na to. Post mount yung disc brake mounting. 160mm yung stock. So kung gusto mo mag 180 or 203, need mo na gumamit ng adapter dito sa fork na to. Yung 160, okay na rin naman yun. Swak na rin yun for XC use. Hindi mo naman need na sobrang laki. So, mas maliit pa nga na rotor, mas magaan pa yung setup. Kaya ayos lang dito. Pero kaya pa rin naman gumamit ng malaking rotor dito sa fork na to kung gugustuhin mo. Tapos dito pala sa loob, meron siyang stickers pa pala dito. Hindi ko na-mention kanina. Nakalagay, travel 120mm. Air spring na tong fork na to. So kakarga mo lang siya ng hangin. Depende sa weight mo. Tapos meron ditong rubber ring na orange na magsisilbing guide kung hanggang saan lumalaro yung fork. Guide mo din to pagsiset ng sag. Kaya madali mo siya matitimpla, depende sa weight mo. Yung knob niya andito, may compression adjust. Pag sinagad mo, maglalak siya, pero may konting play pa rin. Hindi naman totally lock na
sarado, which is nakakatulong pa nga daw yun na para hindi masisira yung fork just in case malak mo tapos magamit mo siya. Hindi siya masyado mapipersa kasi meron siyang konting give pa din. Parang for safety lang din. Bawat click niyan may compression damping adjustment yan na naiiba-iba din kung gaano katigas yung magiging response ng fork pag magko-compress siya. Yun yung purpose ng knob na to. Dito nga lang sa mga RST fork napansin ko usually, di ba, pag andyan sa taas, open siya dapat. Pag nakababa, lock siya. Baliktad nga lang dito sa RST. Kapag ka nakataas, nakalock siya. Pag nakababa, saka siya naka-fully open. Sanayan lang din kaysa sa common fork na nasubukan ko before. Pero ganun yung napansin ko ngayon sa mga RST. Bali sa compression knob niya, clockwise magpo-fully open siya. Counterclockwise naman siya magsasara. Tapos dito sa baba, meron siyang rebound adjust. Etong knob na yan. Kulay pula. Maliit lang din. Compared dun sa ibang mas matataba na fork ni RST, like yung stage, slope, tsaka yung Rogue. Iba yung rebound knob na gamit nila doon, mas malalaking tingnan. Pero dito, mas pinaliit lang siya. Siguro, mas pinasimple lang din. Para siguro maging mas lightweight yung construction na itong fork na to. Pero yung maganda dito, meron na siyang rebound knob na pwede mo ma-adjust din. Yung rebound na nagagawa naman nun yun yung sa bilis ng pagbalik ng fork from compression. So, kung gusto mo mabilis siya bumalik, adjust mo lang dito. Kung gusto mo mabagal, kung gusto mo timplahin sa gitna. Tinitimpla din yun. Depende sa riding style mo at kung saan ka nagra-ride. Tapos dito sa kabila, syempre wala na. Bolt na lang yan para kung bubuksan mo yung fork. Dito napansin ko sa fork na to, yung ibang mga fork, bukas yun dito. Ito, flat lang siya, sarado siya. Yung ibang mga fork, hollowed yun dito eh. Pero ito, yan, sarado siya, flat. Tapos, makanto siya dito. Hindi din siya yung pabilog, yung kung paano nagsara dito. Hub spacing, nabanggit ko na nga, 110 by 15 mm pang harap, which is common naman sa mga boost na hubs pang MTB. Tapos, syempre, naka-through axle na din, future-proof. Maganda na. Secured ka na dun kapag ka naka-through axle, hindi basta-basta matatanggal pag lumuwag. Tapos pag boost, syempre mas malaki yung tire clearance na pwede mo magamit. Mamaya double check natin kung ano yung tire clearance. Papakita ko lang ngayon yung axle. Ito yung axle na kasama niya. Simple lang din. Walang QR lever dito para sa tool free na pagtanggal kabit, gagamitan mo siya ng Allen key dito. Tapos meron siyang wave washer. According dito sa website ni RST, ito pang 29er, 32 mm na taba ng stanchions. E-bike ready na din. Max tire clearance niya, 29 by 2.6. Yung pinakamalaki. Meron ding by 2.4. Tapos may 27.5 by 2.8 tsaka 2.6 din. May 2.4, may 26 by 3.0 din. So, maraming nakalagay dito siguro kasi maraming variant din etong RST first na available na pwede mapagpilian. Tapos yung steerer, merong tapered, may tapered. Ito nga dito sa atin yung tapered. So, meron ding true axle, meron ding hindi. And dito sa atin is yung true axle na version. Yung travel 80, 100, 120, which I believe pwedeng ma-adjust internally. Na hindi ka na nagpapalit ng pesa. Madami nga siyang iba't ibang model na pwede mapagpilian. So, yun, good thing. 29 by 2.6 na tire clearance. Hindi ka magkakaproblema. Pero kung ayaw mo ng sobrang laki ng space, may option ka rin naman. May 29 by 2.4 din naman na variant na may max tire clearance. Tapos air spring, may BO TNL, kung tawagin. Ibig sabihin nun, blow-off damping system. Parang bottom-out protection din ata yun. Tapos, low-speed compression with lockout, blow-off shim stock, and rebound adjustment. Ayun yung tech na ginamit ni RST dito sa RST first. Meron ding option nito na may remote lockout kung mas gusto mo yun. Eto nga dito sa atin, manual control lang. Mas prefer ko yun kasi ayaw ko lang na maraming cable na. Pero para sa iba na medyo competitive na gusto lagi nakahawak sa grips, pero gusto i-lock yung fork, na hindi nila pwedeng bitawan yung hawak nila sa handlebar, pero hindi nila mag-lock or mag-unlock ng fork. Yung remote yung makakatulong, which is available din na variant para dito sa RST first. Meron din. Kasi usually sa mga XC forks mo makikita yung mga ganun. Yung may mga remote lockout. Fork offset, may 51, may 43. Compare mo sa variant netong RST first. May mapagpipilian din. Depende sa preference mo kung anong offset yung mas trip mo. Tapos fork height, nagkakaiba-iba din syempre sa travel. Papakita ko na lang dyan sa screen kung ano yung mga axle to crown length nito. Dito yun mula sa gitna nitong axle hanggang dito sa ibabaw ng crown. Yun yung fork length. Na nagdedepende din sa kung ano yung frame na gamit mo, kung ano yung supported na haba ng fork para doon sa frame. This brake mounting niya is post mount. Sabi dito kay RST, 160 up to
220 millimeters yung max na laki ng rotor na pwede mong gamitin. Hanggang 220 pa pala. Sabi ko kanina, hanggang 203. Hanggang 220 pa pala. Pero sa akin, tingin ko masyadong overkill na yung 220 kung XC setup. Since sinabi ni RST na pwede, ibig sabihin, kakayanin itong fork na gumamit ng ganong kalaking rotor. Kasi medyo matindi din kasi yung stress ng malaking rotor sa fork eh. Yung iba, common na mga XC forks, 160 to 180, ganun lang yung recommended. 200 plus na rotors, di na nila recommend kasi hindi kinakaya ng fork yung stress nun. Tapos weight dito according kay RST, iba-iba din. Depende sa variant kung anong weight. Merong as low as 1.8 kilograms, so sobrang gaan, below 2 kilograms available. May 2.0 kilograms, may 2.1. Ito, double check na rin natin para alam natin. Hindi pa putol yung steerer tube, kaya gagaan pa din naman to pag nabawasan yung steerer. Yan. Nakita nating weight nitong fork is 2.13. 2 kilograms and 130 grams. Hindi siya super lightweight na fork, pero mukhang hindi yun yung na-focus ni RST na i-optimize dito sa fork na to eh. Kasi makikita nyo kapag yung ibang mga fork na pinopokusan na pagaanin lang talaga. Nagbabawas sila ng materials dito sa lowers, may tabas dyan, tapos dito rin ginagawang hollowed para mas mapagaan pa yung fork. Pero sa akin, kung reliable naman, tas maayos yung performance ng fork, eh pwede na yun. Tsaka syempre, RST brand it's a Taiwan brand na sobrang tagal na rin sa industry. May pangalan na rin sila, hindi nga lang ganun ka-flooded sa market natin kung saan makakabili. Pero ngayon, it's great to see na dumating sa market natin itong latest version ng mga RST forks. Kung interested kayo bumili ng RST forks, pwede kayong mag-inquire sa FB page ng Comet Cycle Center. Sila kasi yung nagdi-distribute ng RST products dito sa atin. Pwede kayong mag-message sa kanila. Tanong nyo kung sa bike shop merong stock ng RST forks. Sila kasi yung nakakaalam since sila yung nagdi-distribute dito sa atin. Tanong nyo lang kung sinong dealer yung malapit sa area nyo na nag-carry ng mga RST suspension. Ang sabi sa akin ni Comet Cycle, ang pinasok nila is 27.5 and 29er na RST first. 15mm boot hub spacing, tapos available sa 100 or 120mm na travel. So, hindi mo na need na magkalikot pa. Piliin mo na lang din kung ano ba yung gagamitin mo na travel. Kung 100 or 120, bili mo na kagad. Yun na yun. Tapered din, tapos color black lang. Ang SRP nito is 15,336. Kakabit ko nga pala to sa bike ko. Pero, since wala kasi akong XC bike na proper XC bike ngayon, pero kasi may sasalihan ako na race, yung Tanay Bike Challenge, na tingin ko XC bike yung pinakaswak na gamitin doon. Kasi malaking portion doon is ahon, semento nga lang muna una, tapos may mga descents, may off-road section din, tapos may mga malalaking bato, river crossing. Ang sabi sa akin, XC bike talaga pinakaswak na gamitin doon para hindi ka masyadong hirap sa padyakan. Eh, wala naman kasi ako ngayong XC bike. Ang meron lang ako is yung Cannondale Habit HT2. Doon ko nilagay yung RST Rogue before, pero tatanggalin ko yun. Cannondale Habit, design siya sa 130mm na fork. Mag-under fork ako ngayon, sasalpakan ko siya ng 120. 10mm na drop sa fork. Hindi naman siguro magkakaproblema since 10mm lang yung ibababa nung. Baka pwede rin. Tapos, tingnan natin kung magiging XC bike yung Habit HT, which is, it's a trail bike talaga. Pero, tatransform ko siya sa XC gamit to. Tapos yun, doon ko na rin masusubukan etong fork na to, matetesting ko na rin na magamit. Kaya after nun, magbibigay ako ng feedback din at review dito sa fork na to pag nagamit ko. So like and subscribe kung di pa kayo nakasubscribe. Kung naka-RST first din kayo, kahit yung lumang version, share nyo naman sa amin yung experience nyo, yung review nyo, para makita ng iba pa nating mga kapadyak. Okay, kabit na natin. Naputol ko na yung steerer, pinareho ko lang sa putol na ito. Tapos talagay ko na rin yung star nut. Ito yung Rogue, ito yung first. Halos konting-konti lang naman. Halos hindi nga sila nagkakalayo sa tangkad. Kasi ito, 140, ito 120. Ang hindi rin pansin pero gusto ko pa rin matry. Kaya natin ko itong bike na to is may XC ba siya. From 130 na stock, nalagyan ko ng 140, itong Rogue. Tapos 120 naman, itong first. Tatry natin dito sa bike na to. I'm the most buy when to be involved money to race in this. I'm still putting money and want to be involved with race this series. They going to bring that first place is a tire.